Hallelujah. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa, sa bawat isang nanonood ng live na ito, saan ka man naroroon, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayo sa ating tema na moving on with greater things. Amen po. At gusto ko pong basahin yung isang key verse na ang sabi doon sa Hebrew chapter 6 verse 1. Ang sabi po doon ay, therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and faith in God. Amen po. Hindi na po tayo mga bata sa pananampalataya. Ito po yung kinakausap ng Panginoon sa oras na ito. Sila po yung kinakausap ng Panginoon na yung mga mananampalataya na tama, nabangunan na ang pagiging isip bata sa pananampalataya. Amen. Isabay po natin ang ating pananampalataya sa ating edad. O much better na advance yung ating pananampalataya kesa sa ating edad. Amen po. At ang sabi nga po sa John chapter 5 verse 8, ang sabi doon, arise, pick up your mat and walk. Arise from long laying, pick up your mat of immaturity and walk what God does. Lakaran po natin at magpatuloy po tayo sa anumang ipinagagawa po ng Panginoon sa atin. Amen po. At ang tema po ngayon, ang topic po ngayong hapon na ito ay about po sa greater hope na meron po tayo. Ang sabi po sa Hebrews chapter 7 verse 19, for the law made nothing perfect, and better hope is introduced by which we draw near to God. Amen po. Sa Tagalog po ang sabi doon, sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito ay nakakalapit na tayo sa Diyos. Amen po. A greater hope o isang higit pa sa pag-asa. O isang pag-asa na higit pa. Kung noon bago ka naduhagi o bago ka nalugmok, meron ka ng pag-asa pero hindi higit sa pag-asang meron ngayon. Sa oras na ito malalaman po natin na meron pala tayong higit na pag-asa at meron pala tayong higit na pagkukunan ng pag-asa na posible na hindi imposible na magkaroon ka sa oras na ito. Amen po. Sa pagpapatuloy po ng ating paglilingkod sa Panginoon, taglayin po natin ang pag-asa na mas higit pa kaysa dati. Amen. At ang sabi doon, yung pag-asa na meron tayo na ngayon, ang higit na mabuting pag-asa na tinanggap natin, ito yung sapagkat dito makakalapit tayo sa Diyos. Amen po. Kaya sa oras na ito, lumapit po tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang kalooban. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na meron po kami, O Diyos, na sa buhay po namin, ito po ang higit po namin kailangan, lalo na po sa panahong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-asa na binibigay mo, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin ko po, O Diyos, ang bawat kapatid, Panginoon ko, na nanonood sa oras na ito, na patuloy niyo po silang pagpalain, katagpuin, at abutin niyo po ang kanilang pangangailangan. Salamat po, O Diyos, purihin ka. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah, Jesus. Ang sabi po ng Hebrew chapter 6 verse 19 to 20, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo. Ibig sabihin, hindi lang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na inaasahan po natin na pagbalik ng ating Panginoon. Amen po. Matatapos po itong buhay na ito at meron po tayong inaasahan sa buhay na darating pa. At ito po yung inaasahan natin kung bakit patuloy po tayong nananampalataya, patuloy po tayong naglilingkod sa Panginoon, anuman po ang ating pinagdaraanan, pero hindi tayo sumusuko dahil alam po natin na kasama tayo sa buhay na darating pa, kasama po ng ating Panginoon. Amen. Sabi doon, si Jesus ay unang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek.
Napakaganda po na meron po tayong pag-asa. Ang sabi doon, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla. Amen. Pag ang isang sasakyang pandagat po ay nakaangkla, ibig sabihin hindi siya madadala o matatangay ng alon. Amen po. At katulad po ng ating buhay, ang dami nating pinagdaraanan sa panahong ito. Kapag tayo ay nakaangkla, o ang ating pinakang angkla ay ang pag-asa. Amen po. Mananatili po tayong nakatayo. Mananatili po tayong matatag. At sabi doon, kapag ikaw ay may pag-asa, magpapatuloy ka sa anumang pinalalakaran sa atin ng Panginoon. Amen po. Saan ba nanggaling yung greater hope na meron tayo ngayon? Where did the greater hope we have today come from? Amen. Ang sagot po, we have a greater hope today because of the great priest. Meron po tayong pinakadakilang punong pari. Noong unang panahon po, noong sa Lumang Tipan, kung atin pong napakinggan yung itinuro ni Pastora Sally noong nakaraang Biyernes, yun, tinalakay niya po yung tungkol sa paghahandog ng mga pari. Amen. Ang mga Israelita po noon, tuwing sila po ay maghahandog para po sa kanilang mga paglilinis ng kanilang kasalanan, ang mga pari ang nagdadala doon sa templo hanggang sa kabanal-banalan, sa dakong kabanal-banalan. Yan, dala-dala nila yung handog ng mga tao, pero ano ba yung pagkakaiba nung paghahandog ng mga pari noon sa paghahandog kaya tinawag ang Panginoon na pinakapunong pari? At sabi doon, pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Melchizedek po, kung atin pong babasahin ang buhay ni Melchizedek, siya po ay walang pinagmulan. Sabi doon, walang na-record tungkol sa kanyang mga magulang. At si Melchizedek ay itunuring na pari magpakailanman. At sabi doon, bagamat siya ay walang pinagmulan, pero siya ay naitawag sa pangalang El Elyon. Amen. At ang Melchizedek na ito, sabi doon sa Lumang Tipan, siya yung pinag-opera ni Abraham ng 10 bahagi. Yan, dakila si Melchizedek, pero mas dakila ang ating Panginoong Jesus. Amen. Yan, Jesus is a great priest o a high priest. Ang sabi po sa Hebrew chapter 7, verse 27 to 28, ito yung pagkakaiba nung mga pari noon. Ang sabi doon, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng handog araw-araw, ng mga handog araw-araw. Ayan. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang inihandog niya ang kanyang sarili. Noong unang tipan, ang mga pari ay naghahandog para sa ikalilinis ng kasalanan ng mga Israelita upang maging malinis sila sa harapan ng Diyos. Pero bago sila maghandog, naghahandog muna sila para sa kanilang sarili. Ibig sabihin, nililinis muna nila ang kanilang sarili bago nila ihandog ang handog ng iba. Ngunit si Jesus, isang beses lang siyang naghandog. Ang sabi doon, ang unang mga pari, araw-araw silang naghahandog. Araw-araw silang naglilinis. Subalit ang Panginoon, minsan lang, isang beses lang. At hindi hayop ang kanyang inihandog, kundi ang kanyang sarili mismo. Kaya nga, ang kanyang pagkapari ay tinuguri ang pari magpakailanman. Amen. At dahil doon, nagkaroon po tayo ng greater hope. Amen po. Sa verse 28, ang sabi doon, may mga kahinaan ng pinakapunong pari na pinili ayon sa kautusan, ngunit ang nakilang pinakapunong pari ay pinili ayon sa panunumpa, ay ang anak na ginawang ganap magpakailanman at ang pinangako ng Diyos na huling dumating. Amen po. Ibig po sabihin, ang nag-alay para sa ating mga kasalanan ay ang Panginoong Jesus, na minsan lang siyang nag-alay at nagkaroon naman tayo ng pag-asa ng higit pa. Amen po. Nang higit pa sa dati. We have a greater hope today because, pangalawa po, we have a greater covenant. Ang sabi doon, kapag iba yung pari na naghandog, maiiba din ang tipan. Ang mga paghahandog po ng mga nakaraang unang panahon sa lumang tipan, paulit-ulit nila yung ginagawa.
Amen po. At ang tipan na binigay ng Panginoon na isinulat sa tablet, ayan. At dahil nga po sa iba na yung pare, ang Panginoong Hesus naiba na rin ang tipan. At sabi doon sa chapter 7 ng Hebrew, verse 22, because of this oath, Jesus has become a guarantor of a better covenant. Yan. Nagkaroon naman ng better covenant dahil po doon sa great priest, sa higher priest. Ang sabi po niya, dahil sa nagkaroon nga po ng bagong covenant, ito yung ipinangako ng Panginoon sa Jeremiah chapter 31 verse 32 to 33. It will not be like the covenant I made with their ancestor when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, thought I was a husband to them, declares the Lord. Ang pagkakaiba po ng covenant noon sa lumang tipan at sa bagong tipan na ginawa ng Panginoon, ang lumang covenant ay nagsasabi na kapag inibig mo ang salita ng Diyos o ang kautusan ng Panginoon, ikaw ay pagpapalain at magkakaroon ka ng puwang sa pag-asang darating. Amen po. Ngunit paano nga naman pagpapalain ng taong bayan noon? Wala namang sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Maliban sa iilang tao, sino lang noon ang sumusunod? Si David. Si David, grabe yung pagmamahal niya sa kautusan ng Panginoon, sa law ng Panginoon. Kung babasahin po natin ang Psalms, nandoon mababasa natin kung gaano ginagalang ni David ang kautusan ng Panginoon. Si Moses, iilan lang sila na sumunod sa kautusan ng Panginoon na nakasunod doon sa covenant na yon na ginawa ng Diyos. Kaya siya mismo ang sumira ng covenant na yon, ang kanyang mga kamay mismo. Dahil sabi nga, akala ko ako ang asawa nila, pero nagtaksil sila. Yan, nagalit ang Panginoon at binasag niya yung covenant na yon, na unang covenant. Kaya ang Panginoon nagkaroon ng bagong covenant. Ang sabi sa verse 33, this is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their heart. I will be their God and they will be my people. Kung ating iisipin at kung ating pakatutuusin, hindi niya tuluyang kinalimutan yung covenant na yon. Ang ginawa ng Panginoon, kung dati isinulat niya sa tablet o sa bato, nilagay ng Panginoon sa isip ng mga tao at isinulat sa kanilang puso. Amen. Dahil nga sa hindi nasusunod ng mga tao noong unang panahon ng covenant, ang ginawa ng Panginoon, naging bahagi ng buhay ng tao ang kanyang utusan. Kapag ang isang tao ay nakakilala sa Panginoon at siya'y nanampalataya, magiging bahagi na ng buhay mo ang kautusan ng Panginoon. Amen po. Magkaiba bilang ilustrasyon, halimbawa sa batas trapiko, ang isang driver, kapag walang nakakakitang traffic enforcer, kahit naka-red na, tuloy-tuloy pa rin siya. Hindi niya papansinin kung ano yung batas trapiko ng kalsada. Kapag alam mo kung ano ang batas, amen, kapag alam mo na dapat itong sundin, may nakatingin man sa'yo o wala, susundin mo. Amen po. Kapag halimbawa naka-red na, hihinto ka na. Kasi alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Alam mo kung ano yung batas na dapat mong sundin. Sa verse 33, ayun nga po, ang sabi doon, I will put my law in their mind and write it on their heart. Amen. Kapag nakalagay na sa puso mo yung law ng Panginoon. He made a greater covenant to us, then He placed in our heart a greater commandment. Pangatlo po, kung saan po nanggaling ang ating greater hope. Amen. Yung una po, meron po tayong great priest. Pangalawa, meron tayong greater covenant. Pangatlo, meron po tayong greater commandment. Ngayon, ano po yung greater commandments ng Panginoon? Di naman talaga inalis ng Panginoon yung kanyang 10 commandments. Amen po ba? Kundi, ang nakakatuwa, ini-upgrade niya at isinabay niya sa panahon yung bagong covenant na ibinigay niya sa kanyang
bayan o sa kanyang mga anak sa panahong ito. Ang sabi ng Matthew chapter 22 verse 36 to 40, nagtanong ang kanyang mga alagad, sabi ng teacher, which is the greatest commandment in the law? Yan, nagtanong sila, ano ba yung, saan ba nakalagay yung law, diba? Sabi nga ng Panginoon, niukit niya sa puso ng kanyang mga anak. Ngayon, ano yung greatest commandment na nakalagay doon? Ang sabi niya, love the Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Amen po. At dahil doon nga sa great priest, nagkaroon tayo ng greater covenant, ngayon nagkaroon tayo ng greater commandment na ang sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong isipan. Amen po. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi ka sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Kapag mahal mo si Lord, hindi mo kalilimutan ang araw ng pamamahinga. Amen. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi ka gagawa ng Diyos-Diyosan na makakaagaw. Alam mo na ang minamahal mong Diyos ay jealous God. Amen. Kapag ang isang tao nga mahal mo, hindi mo siya sasaktan. Hindi mo siya hayaang magselos man lang o hindi mo hahayaan na umiyak siya ng dahil sa iyo. Amen po ba? Ayan, kapag mahal mo ang Panginoon, hindi ka gagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng Panginoon. And sa verse 39, ang sabi doon, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Ayan po yung pangalawang dakilang utos na sinabi ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ang sabi po niya, as yourself. Amen. Kung hindi mo mahal ang iyong sarili, hindi mo mamahalin ang iyong kapwa. Kaya wag po natin kalilimutan yung ating mga sarili. Amen. Hindi po magmahal ng kapwa. Basta't unahin po nating mahalin ang ating mga sarili. Amen po. At ito yung law na inilagay ng Panginoon sa bagong covenant. Amen po. At sabi sa Hebrew chapter 9 verse 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang kasunduan. Amen. Kaya po nagkaroon ng pagsuway dahil nga po dun sa batas o dun sa kautusan. Ngayon, binigay ng Panginoon ang kanyang sarili upang ipatawad ang paglabag. Ngayon, dahil sa tayo ay napatawad na, nilinis na tayo sa harapan ng Diyos, inihandog na yung kanyang sarili, na minsan lang niyang ginawa at hindi na niya yun uulitin, nagkaroon tayong napakalaking pag-asa. Amen po. Dahil dito, ang sabi doon sa verse na binabasa natin, dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Ano po yung pagpapala na yun? Amen. Na ang pagpapala na yun, nabubuhay na po tayo sa biyaya ng Diyos. Amen. Nabubuhay na tayo sa awa ng Panginoon at wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Amen po. Meron na po tayong kalayaan. Dahil po yan sa pagmamahal ng ating Panginoon. At yun po yung ikaapat, meron po tayong greater promises. And because of the greater covenant, we have a greater promises. Dahil ang Panginoon nga po ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Kaya nagkaroon po tayo ng isang napakagandang pangako. Nang mas higit pa doon sa pangako. Amen po. Ang sabi sa Hebrew chapter 8 verse 6, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas malalim, mas maiinam na pangako. Amen po. Ang sabi doon, from the greater covenant, we have a greater promises. Amen. At salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawa. Kaya nga lagi natin kinakanta, di ba? Salamat, salamat sa iyong ginawa. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya meron po tayo ngayon sa buhay na ito ng masigit pa sa pag-asa. .
Amen po. Hallelujah. Ang sabi po doon, because of a greater priest, we already have a greater and upgraded covenant of God. Then God has placed in our heart a great commandment because of a new covenant. We have even greater promises. And we can come to God who will give us a greater hope. But don't forget, we have a great commission. Amen. At dahil nga po sa meron tayong greater commandment, meron din po tayong great commission. Amen. Ano po yung great commission na yon? Ang sabi po sa verse 18 ng Matthew chapter 28 verse 18 to 20, ang sabi po doon, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, and teaching them to obey everything I have commanded you. Amen po. Ito na yung Great Commission natin. Dahil sa nagkaroon po tayo ng mas higit na pag-asa, meron po tayong mas higit na pag-asa ngayon, hindi po natin to dapat sarilinin. Dapat po natin itong ibahagi. At dahil nga po doon, meron po tayong Great Commission, ito na yung pagkakataon natin para ibahagi po natin ang meron po tayong pag-asa. Amen. Ang meron po tayong malaking pag-asa. At siya naman po ay nangako, ang sabi niya, binigyan niya ng katiyakan, ang sabi niya doon, and surely I am with you always to the very end of the age. Amen po. Napakasarap isipin, napakagandang isipin na gagawin po natin ang lahat ng ito, ang Great Commission na ito, na hindi po tayo nag-iisa. Amen. Nandun po ang Panginoon na kasama natin hanggang sa huling daigdig, hanggang sa katapusan ng daigdig. Amen po. Binigyan na tayo ng Panginoon ng higit pa sa pag-asa dahil nagkaroon po tayo ng great priest. Amen po. Nagkaroon po tayo ng great covenant. At dahil po doon, nagkaroon po tayo ng great commandment at nagkaroon tayo ng greater promises. At ngayon, ito pong pag-asa o ang greater hope na meron po tayo, ito po yung gagawin nating pagkakataon para maibahagi natin. Gagawin po natin pagkakataon itong Great Commission na ibinigay po naman sa atin ng Panginoon. Amen po. Huwag po tayong matatakot. Panghawakan lang po natin yung ipinangako ng Panginoon na, and surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Hindi niya ginawa ito umpisa lang. Amen po. Hindi siya puro simula lang hanggang sa katapos-tapusan ng ating paglilingkod, hanggang sa katapos-tapusan ng ating buhay. Nanduroon po ang Panginoon na patuloy po nating kasama. Amen. Kaya po itong pag-asa na meron po tayo, patuloy po na lalong nagiging higit. Patuloy pong lumalaki. Patuloy pong dumadakila. Amen po. Na umpisa pa lang na ginawa ng Panginoon na ipinakita niya ang pagmamahal sa atin. Binigyan niya tayo ng gabay, binigyan niya tayo ng law, binigyan niya tayo, nagkaroon siya ng covenant, bagong pakikipagtipan sa atin, nagkaroon siya ng bagong batas upang gumabay sa atin, sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, at nagkaroon tayo nagkaroon tayo ng puwang sa mga pangako ng Panginoon. Sabi doon, nagkaroon tayo ng mas mainam na pangako, at nagkaroon po tayo ngayon ng dakilang misyon. Amen. At ito naman po, hindi po natin ito gagawin ng tayo lang. Kasama po natin ang Panginoon. At anong sabi? Hanggang sa katapusan ng daigdig. Amen po. Panghawakan po natin ang Panginoon, ang pangako ng Panginoon na ito. And let our hope be greater than our fear. Amen. Bagamat natatakot tayo minsan, pero lagi po nating isipin na kasama po natin ang Panginoon. Ang sabi doon, hindi limitado ang pagsama sa atin ng Panginoon, kundi unlimited. Ang sabi doon, to the very end of the age. Ibig sabihin, by hook or by crook, anuman ang mangyari sa iyo, anuman ang kasapitan ng mundo, kasama po natin ang Panginoon. Meron po tayong greater hope, kaya hayaan po natin mas malaki ang ating maging pag-asa kaysa sa ating mga takot. Amen po. At pagpalain po ang bawat isa ng Panginoon. Dalangin ko po na napagpala kayo ng mensahe
At patuloy po nating iisipin na ang pangako ng Panginoon at ang pag-asa na meron tayo, ito po ay hindi mawawaglit sa atin. Amen. Ipagpatuloy po natin ang ating buhay na lumalakad kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos dahil sa iyong mga ginawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa. Salamat, Panginoon, na inialay mo ang iyong sarili upang linisin kami sa aming mga kasalanan, upang kami ipatawarin. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa tipan na ginawa mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga bagong kautusan, Panginoon. Salamat po sa dakilang utos na pinagkaloob mo, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa higit pa at sa maiinam na pangako na meron kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, na magagawa po namin ang Great Commission, Panginoon, dahil alam po namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan man, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming sasamahan hanggang sa katapusan ng daigdig, Panginoon. Hindi man po kami, Panginoon, umabot ng katapusan ng daigdig, Lord, alam po namin na sa buhay na ito o hanggang saan man ang aming buhay, patuloy niyo po kaming sasamahan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nakinig. Pagpalain niyo po sila, O Diyos. Dalangin ko po na ang mensaheng ito, Panginoon, na nagdulot ng isang napakalaking pag-asa upang magpatuloy, Panginoon, sa landas, Panginoon, na pinalalakaran mo sa amin. Salamat po, Ama. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming bansa. Pagpalain niyo po ang aming Pangulo. Pagpalain niyo po ang aming iglesia, Panginoon, at ang mga lingkod mo, Diyos, na patuloy na, na ginagamit mo, Panginoon, sa inyong ubasan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Magandang gabi po at pagpalain po kayo ng Panginoon.